We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ngayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod na mo ang pinakadagkog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live kikandini sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live kikandini sa GMA Cagayan de Oro Station. Jess Tony Humami live gikan dinhi sa Pioneer Avenue sa General Santos City. Lauman matud ba ang pag-ubos sa presyo sa bugas karong nagpagula na ug mandated price ceilings pinaagi sa executive order ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Apan unsa kaha ang reaksyon sa mga rice retailer kalabot niini? Kanatong sayron sa report ni Argil Relator. Nagpabiling taas ang presyo sa bugas sa pipilak tindahan sa Bangkerohan Public Market sa Davao City. Ana sa 50 pesos ang pinakabarato, hangtod na sa 60 pesos ang pinakamahal. Ang taas nga presyo sa bugas sa tibuok nasod mao'y nagtukmod sa gobyerno nga mopagula og executive order sa pagpatuman og mandated price ceiling sa bugas. Diin ana alang dapat sa 41 pesos ang presyo sa matag kilo sa regular milled rice og 45 pesos ang well-milled rice. Ang Department of Trade and Industry o Department of Agriculture mao'y mga ahensyang itahasan sa pagtutok sa pagmonitor niini. Hinoon, wala pa'y ipagula nga pahayag ang DA11 labot sa pagpatuman sa price ceiling sa Davao Region. Alang sa pipila ka rice retailers sa Davao City, sa rice supplier palandaan, dapat daw ubos ang presyo. Sanglit wala matud pa sila'y kontrol niini, kay mag-agad sab sila kung pila ang baligya gikan sa ilang supplier. Sa na pagmaligya sir ng 41 tayo kapital na mahal man kayo. Depende na sir, kung barato man kumpra, ibalik pugos ko nagbaligya ang nga presyo kaya may kuan sa gobyerno. Pero sa karon sir, di gud may kabaligya na. Kaya mong kumpra, mahal pa man kayo. Apan, kaya baka nila ipatuman ang presyo nga nakalatid sa mandated price ceiling sa gobyerno? Sa atong laktod nga sitwasyon diri sa dakbayan sa Davao murag dili imposible na ngano in the first place the price of the rice per sack is 2.5 per sack ay a sack. So kung i-divide na nimo siya sa 50 kilos 50 pesos ang gawason. So imagine the fact nga kung magpatuman siya 41 to 45 that would cost around merely 2,000. So asa ang 500 mapunta? Angay matud pa nga evaluate sa mga institusyon sa gobyerno kung unsang estado sa bugas, kung doon na ba'y krisis, aron sa masuta ang saktong intervention o dili ang retailers ang maipit hinoon. Siguro ang bugas sa ginaingon ni pasabot ni ni President Marcos, NFA kana pa mutuo ko, but on the local aspect, on the local rice itself, marag malabo kasi kung dito palang daan sa miller itself palang daan nagkapital na og 2.4 to 4.50. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Nagpahimangno sa publiko ang Cagayan de Oro City Regulatory and Compliance Board tungod aduna kunoy nagpailang membro sa RCB aron makapangilad sa mga negosyante sa syudad. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Sa social media account ni Regulatory and Compliance Board, Chairman Attorney Jose Edgardo Uy, gipadayag niini nga adunay pipila ka mga report nga iyang nadawat nga aduna kunoy mga nagpailang miyembro sa RCB aron mangayo og pabor o di kaha magpalibre sa pipila ka mga establishmento sa syudad. Sumala niya nga maong binuhatan, hingpit nga gibawal sulod sa ilang buhatan. Gikumpirma sab niya nga dili lehitimong miyembro sa RCB ang mga suspect o gigamit lamang ang ilang pangalan. I will bet my life on the integrity of my team. Ay dili gid na sila pwede anang mga hatag-hatag or mangayo-mangayo
kay trabaho gyud ang ilang giatiman. Dugang pa sa opisyal nga ang usa ka miyembro sa Regulatory and Compliance Board kon RCB adunay ID nga gi-issue gikan sa City Hall. Dili sab kuno kini magpahigayon og operasyon nga mag-inusara. Kanunay sab matud pang adunay kaubang personahe sa kapulisan ang lehitimong operasyon sa RCB. Nagbahad sab kini sa bisan kinsa nga ilang masakpan nga illegal nga ginagamit ang pangalan sa RCB nga ilang pasakaan og patong-patong nga kaso. Kining misrepresentation stapa man kanabang nagpatuo nga nasa authority wala di ay then posible pa kining kung naiyang ID nga fake kining falsification of public document. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Nagpatuman og pag-ubos sa singil sa kuryente ang pipila ka power providers sa Davao Region. Kung ano atong sayron sa report ni Argel Relator. Gikan sa hapit 8,400 pesos nga bill sa kuryente niadtong Hulyo, nakurat apan nalipay ug maayo ang residenteng si Jala. Humana kita nga ana-ana lang sa 6,300 pesos ang iyang bill sa sunod nga bulan ni Agosto o dunay 2,000 pesos nga pag-ubos sa iyang monthly bill. Siyempre, dahog tabang kay may na lang pampalit o bugas, mahal biya ang bugas ron. Usa lamang si Jela sa mga konsumante sa Davao Light and Power Company na nakabenepisyo sa refund of pass-through charges. Sa bulan sa Agosto, 5 pesos and 68 centavos ang power rate per kilowatt hour ang singil sa Davao Light. A residential customer sa Davao Light na will be issued a one-time refund siya of 3 pesos 0.37 centavos per kilowatt hour for the bill na ma-receive nila from August 11 to September 10 due to over-recoveries of pass-through charges from January to June 2023. Apan gipaabot nga mobalik na sa normal ang rate sa mga musunod nga bulan. Base sa datos sa Davao Consumer Movement, dunasay pag-ubos sa singil sa kuryente ang Northern Davao Electric Cooperative Incorporated kun Nordeco. Gikan 13 pesos and 48 centavos niadtong Hulyo, miubos sa 9 pesos and 82 centavos ang singil per kilowatt hour sa bulan sa Agosto. Sumala sa Nordeco, resulta matud pa kini sa pag-ubos sa generation o transmission charges. Dunasay hapit 13 centavos nga pag-ubos sa singil sa kuryente sa Davao del Sur Electric Cooperative Incorporated kun Dastoreco. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao. Gipahugta na sa Zamboanga City Police Office ug lokal nga kagamhanan ang seguridad batok kriminalidad sa syudad matag gabii. Dugang detalya sa report ni Efren Mamak. Kapin gatos ka mga motorcycle rider nga langkuban sa mga personahe sa Philippine National Police, lakip mga force multiplier ang nagaronda matag gabii sa mga crime-prone areas sa Zamboanga City. Gitawag kini nga Night Rider Patrol nga mas gipakusgan ang kasamtangan nga programa nga Night Rider Cuida Zamboanga. Magmuntar sila og dugang checkpoint, force multipliers, lakip mga barangay tanod sa mga pili nga lugar sa syudad matag gabii. Tumong sa ZZPO ang mapasaka ang police visibility sa komunidad aron mas mapahugtan ang seguridad. Yung sa atin dito at least magkita pa lang ng community na marami tayo na at least they will feel na secure. And also yung mga may plano na gumawa ng hindi maganda, no, pag makita pa lang nila na at least magdalawang isip na sila na gagawin nila yung mga plano nila, no. Sa tala sa Zamboanga City Police, gikan January 1 hangtod August 31 ning tuiga, ana-ana sa 60 ang reported shooting incidents sa syudad. Sa 60 shooting incidents, 23 na yung na-clear dito and 28 na yung na-solve. And sa out of 60, 9 na lang din yung under investigation. And yung iba dito, may mga persons of interest na lang, kinokompleto na lang din yung mga documents for filing case against the suspect din. Padayon sab sa pag-awhag ang kapulisan ngadto sa katawhan nga makig-alayon kanila kung adunay mamatikdang kadudadudahang lihok sa mga tao o kung dunay mahitabong krimen sa komunidad. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.
Opisyal ng sugdan karong adlaw ang 25th Tuna Festival dinhi sa General Santos City. Gisugdan kini kaganiha pinaagi sa Tuna Float Parade. As expected, mga maanindot og makahinganghang disenyo sa mga float ang atong nasaksihan dinhi karon sa Tuna Float Parade ato sa ika-25th Tuna Festival. Mga yamang dagat sama sa mga isda, no, sama na lang sa mga tuna kung asa ilado ang syudad isip tuna capital sa nasod. Doon na say float nga mga agricultural products sama sa mga gulay, mais, prutas ang gidisenyo. Doon sa mga disenyo sa float nga daw hulagway sa mga mananagat sanglit usasab kana sa mga nag-unang panginabuhian dinhi sa syudad sa Jansan ang fishing. Unom ka mga contingent ang nagtigi karon sa Tuna Float Parade. Ginapakita gayon dinhi sa mga general ang mga abundang ani sa General Santos City pinaagi sa mga disenyo nila sa float. Pinaagi sab ni ana somehow masabtan kung unsa ang mga kayamanan ang naa sa Jansan nga ila jong ginapasigarbo sa tibuok kalibutan. Dagan pang mga aktibidad ang atong masaksihan karon sa nagpadayong opening sa 25th Tuna Festival dinhi sa General Santos City. Giatangan sab ang participation unya ni kapuso actor Gabby Concepcion. Busa alang sa atong mga kapusong general, happy 25th Tuna Festival. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nakalatag na ang security plan sa otoridad alang sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023 sa BARM Region. Kini atol sa gipahigayong coordinating conference nga gitambungan mismo ni Chairman o COMELEC Chairman George Garcia. Ano ang dugang detalye? The sureness of prosecution, I think, is more than enough to our citizenry that we are so serious in holding a peaceful and credible election. Patunayan po sana nating lahat na naandito sa buong bansa, sa buong mundo, iba ang Bangsamoro. Iba na ang Bangsamoro. Maayos kami dito. Kanang nahimong pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia ato sa gipahigayong coordinating conference sa Cotabato City alang sa pagpangandam sa Barangay ug Sangguniang Kabataan Elections 2023. Gitambungan kini sa mga opisyal sa nagkalain-laing probinsya sa BARM, Kapulisan, Kasundaluhan, Philippine Coast Guard ug uban pa kung asa ilang gilatag ang ilang security plan. Our presence here is a manifestation that we will support COMELEC in all ways, in any means, to make sure that this process will be successful. Full force sab ang Coast Guard BARM kung asa magpadayon ang ilang ginapahigayong regular port monitoring, K9 paneling aron masigurong walay makalusot nga kontrabando. Anaasab sa kapin 7,000 ka mga personahe sa PRO bar ang i-deploy sa adlaw sa eleksyon sa managlahing lugar sa rehiyon aron mobantay sa seguridad sa mga voting center o ubang strategic areas. Giila na sab nila ang magikonsiderang areas of concern nga ana sa 97 ka lugar sa tibuok BARM. Samtang duna say giila nga election hotspot sa Maguindanao provinces ang Kasundaluhan nga miabot sa kapin 40 ka mga barangay apan ila pa kining i-verify. Hinoon dako ang pagsalig sa COMELEC nga mahimong hapsay ang eleksyon sa BARM. May failure of election kung may violence, may threat. Naniniwala po ako sa kakayanan ng ating AFP at PNP. Kasama na rin po ang Bangsamoro, kasama na rin po ang iba pang ahensya ng pamahalaan na napagtulong-tulungan natin, kaya natin na maitawid na maayos ang ating eleksyon ngayong October 30. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Nabulabog ang filing sa Certificate of Candidacy alang sa Barangay ug SK Elections 2023 sa Malabang, Lanao del Sur. Human na dungog ang sunod-sunod nga boto sa pusil. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pasado alas 11 sa buntag adlong Huwebes, nabulabog ang filing of Certificate of Candidacy sa Barangay Chinatown, Malabang, Lanao del Sur. Human ang sunod-sunod nga boto sa pusil. Dali kami responde ang Malabang PNP sa lugar.
Apan wala na kuno nila naabtan ang mga sospek, hinuon walay nasamdan o namatay sa maong insidente. Sa Dipolop Malabang, baka may nakakita po doon sa nagpaputok, maaari po ninyong ipagpaalam sa otoridad pang mapanagot. Gidugang sa kapulisan nga anaa sa 39 ka mga barangay sa Malabang ang nalakip sa COMELEC o PNP areas of concern sa eleksyon. Mas gipahugtan sa abdila ang seguridad, palibot sa COMELEC sa Malabang. Ilabi pa sa ulahing adlaw sa pag-file sa COC. Gipanghimakak-sab sa kapulisan nga ilang ginapugnan ang mga kandidato nga mo-file og COC. Bali, hindi po sila lahat sabay-sabay scheduling. So, yung naka-schedule siguro na hindi pa niya araw, gusto mag-file. Kaya yung alipin na sinasabi na pinitigil, wala mang pinipigil. Everybody karapatan ikaw mag-file ng COC. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Dakpan ang usa ka sundalo ug laing duha ka kaubanan niini atol sa bypass operation sa kapulisan sa Cagayan de Oro City. Samtang laing drug personality dakpan sab human nga na maligya og illegal nga droga sa Tagulwan, Misamis Oriental. Ani report. Dakpan sa gayemong drug bypass operation sa kapulisan sa puerto sa Cagayan de Oro City ang usa ka aktibong sundalo ug mga higala niini nga negosyante sa Purok 6 Barangay Puerto. Ang sundalo gilang si Private First Class John Mark Salditos, 28 anyos ug nakadestino sa 30th IB sa Surigao del Sur. Samtang ang duha ka negosyante ang giila nga sina Jose Sevilla, 42 anyos ug Angelo Sevilla, 25 anyos. Sumala sa kapulisan, ilang napalitan og sasi sa sabu si Sevilla, samtang naabtan sab sulod sila Salditos nga nagpat-sesyon. Na-recover sa mga suspect ang bypass money o droga nga mobalor ang kantidad sa 13,000 pesos. Samtang sa laing operasyon sa Barangay Kasinglot sa Tagulwan, Misamis Oriental, dakpan ang tulo ka mga sospitsado nga namaligya og illegal nga droga. Giila ang mga suspect nga sila Lier Oriendo, Neil Bognot og Fredion Rebusa. Atol sa mong operasyon, na-recover gikan sa mga suspect ang ana sa kapin sa 60 gramo sa sabu nga mobalor og 408,000 pesos. Kasong pagrapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangon sa mga sospetsado. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sugda na ang pagtukod sa bagong 4-story school building sa West City Central School sa Cagayan de Oro City. Gikalipay kini sa Department of Education tungod tubag matud pa kini sa problema sa kakulangon sa classrooms sa syudad. Anong report? Formal education sector. Formal nang pagasugdan ang konstruksyon karon sa 4-story 8-classroom building sa West City Central School sa Barangay Carmen nga gipondohan sa Local School Board sa Cagayan de Oro City LGU. Among building adunay 48 million pesos budget nga gikan sa Special Education Fund. Gawa sa school building, lakip sab nga ibutang dinhi ang mga bangko, kagamitan, computer sets ug uban pa nga gamit para sa mga estudyante. Kung buto na unaon, kung wala ang lokal nga kagamhanan o gobyerno nga naglantaw sa edukasyon, daghang mga kabataan na dili makahuman sa ilang pagtungha. Tungod sa kadugayon ug sa kakaraan niini, kini nga school building nga gipondohan sa national government sa DepEd naguba na. Makita nato nga ang mga atop niini nangawagtang na ug ang mga gamit sa mga estudyante sama sa bangko wa na gayud mapuslan tungod na sab sa kakaraan. Pero pinaagi sa proyekto sa city government kini nga building gubaon ug tukuran ug bag-ong building. Pasalig sa LGU nga dagang classrooms pa ang ilang pagatukuron ngadto sa mga nagkadayang tunghaan sa syudad, isip tabang sa Department of Education. Nagpasalamat sab ang DepEd sa proyekto
Sanglit tubag kini sa kakulangon o classroom sa nagkadayang tunghaan sa syudad. Muresulta kini sa pagtaas, pag-asinso sa performance sa atong mga kabataan. Sayon naman kita nga ang atong tulunghaan, classrooms, ang atong school environment, dako kay ikatampo sa pagkatuon sa atong mga kabataan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Mga estudyante sa katulungaan sa Alabel Sarangani nakadawat og school supplies gikan sa Sarangani Police Provincial Office sa unang adlaw sa klase. Ano yung report? Alas 6 pa lang sa buntag sa unang adlaw sa klase, adlong Martes. Ana-ana sa gate sa Kawas Central Elementary School sa Alabel Sarangani ang pipila ka mga personahe sa Sarangani Police Provincial Office apan dili aron mag-inspeksyon, kundili manghatag og school supplies sama sa ballpen, lapis, tahal ug uban pa. Malipayon gayod nga gidawat sa learners ang maong school supplies, labi pa nga pipila kanila ang kulang-kulang sab sa mga gamit. Ikaw, Blue, Spider-Man. Ito naman ay para lang magkaroon ng konting kasiyahan yung mga estudyante natin. Makikita nila sa unang pagpasok nila is yung mga kapulisan natin at yung mga employee natin sa eskwelahan na namimigay ng mga school supplies para kahit paano maging maganda yung kanilang first day nila sa eskwelahan. Mapasalamaton sabang ginikanan sa mga estudyante tungod sa inisyatibo sa kapulisan sa Sarangani. I'm very much thankful for the school supplies was given by the PNP Sarangani. Thank you very much. Malaking tulong po ito kasi yung iba naman sa ating mga estudyante is hindi rin wala ding supply. Need din namin sa DepEd na may isa sa mga katulad dito sa PNP nagbibigay ng assistance, nagbibigay ng tulong, na-appreciate yun ng mga bata at siyempre ng mga guro din. Gilaraw sab sa Sarangani PPO nga makaapod-apod sab sa ubang tulunghaan sa probinsya og school supplies karong semana. Aduna sa gimontar nga Police Assistance Desk ang Sarangani PNP kiniaron sa pagsiguro nga mahimong hapsay ang paglusad sa unang adlaw sa klase. Buong Sarangani province naglatag kami ng security deployment namin para masigurado natin yung safety and security ng mga estudyante. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Mga kapuso, Ber month na. Bot pa sa bot, pipila ka bulan na lang, Pasko na. Gani karon pa lang gipangandama na sa uban ang Pasko. Apan ngano kaha nga pagsugod pa lang sa Setyembre, ginasugdan na sa mga Pilipino ang pagsaulog sa Kapaskuhan. Gani ang pipila ka Davaoenyo, gipaambit na ang ilang Christmas wish. Ato kanang sayron sa report ni Kent Abrigana. Dinhi sa Pilipinas, upat ka bulan nga ginasaulog ang Kapaskuhan nga magsugod inig Ber month na o ang mga bulan sa Setyembre, Oktubre, Nobyembre ug Disyembre. Gani pagsugod pa lang sa Setyembre, doon na madungog ang mga Christmas songs ug dunay mga balay ug establishmento nga doon na Christmas decorations. Tungod sa pinasahi nga selebrasyon sa mga Pinoy sa Pasko, ang Pilipinas ang gikonsiderang dunay pinakadugay nga selebrasyon sa Pasko. Ikaw isang Pilipino, you always look forward to positive things, no? Dahil sa rami ng hamon ng buhay sa mga Pilipino, kaya pag nag-September na parang something to look forward. Kaya naging tradition na rin talaga yan na yung simula pa ng pagpasok ng September 1 ay marami ng celebration. Sabi nga nila, yung Ber ay simula na ng mga caroling sa mga radio stations natin at pag-play ng mga Christmas songs natin. Panahon sab kini sa panagtapok sa mga magbanay. The sense of expectations na sa Disyembre uwi si nanay or si tatay, pero hindi dahil Disyembre lang siya, kundi ito ay celebration ng Kapaskuhan para sa mga Pilipino. Gani karon pa lang, doon na Christmas wish ang pipila ka Davaoenyo. Mag-wish nga dili kung magsakit-sakit, dili ba may magsakit nga mga pamilya o aduna po doon tayo maabot nga grasya po. Sana kuan mi kanang happy sa balay. Pasalamat ko sa mga grasya nga nadawat na ako nining tuiga. Salamat kayo sa Ginoo. Pasalamatan ako nga hantod karon nakaabot lang gihapon hapit na ang season sa Pasko.
Samtang, duna say mensahe ang simbahang Katoliko sa tinuod nga kahulugan sa Kapaskuhan. It is not about material preparations, decorations, food, exchanging of gifts, but it must also be the celebration of thanksgiving for the gift of salvation. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Christmas feels na gayud mga kapuso ilabi na sa usa ka balay sa Kidapawan City nga pagsugod pa lang sa Burr Month na puno na sa Christmas decorations. Karon pa lang nagsidlak-sidlak na kining balay sa usa ka subdivision sa Kidapawan City kung asa na puno sa Christmas display nga Christmas balls, snowman ug mga Santa Claus ang sala sa mong balay. Gani sa taas sa ilang gate naglinya na ang mga Santa Claus. Sumala sa tag-iya sa balay nga recycled lang ang mga dekorasyon nga 5 ka tuig na matud pa nilang ginagamit. Bulan sa Hulyo pa lang kuno sila nagsugod og decorate hangtod sa nahuman na kini pagtungtong sa bulan sa Setyembre. Apan wa pa daw sila nahuman og decorate kay sa adlaw sa Pasko ilang ipagawas ang ilang Belen nga mao ang kapanganakan ni Hesukristo. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa itong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa itong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso!